Bukod sa desisyon ng Pangulo, malaking tanong din kung maapektuhan din ba ang mga botante ng pagsuporta kay Vice President Jejomar Binay ng ilang kaanak ni Pangulong Noynoy Aquino. At tingin dyan ng isang eksperto sa report ng saksi si Sandra Aguinaldo. Parang may value naman yung opinion ko dyan, pero di ang bongga, di ba? How nice talaga. It's, I don't make a secret of the fact that one of my closest friends is his daughter, Anne, and we pray together. Alam ko, wala siyang sinabi against mom, maski na nagkaibang partido. Kaya ako'y nagtutuwa na gano'n ang pakiramdam niya na kung gano'n din naman ang gusto niyang mangyari, magpatuloy, yung mga napag-umpisahan na Ninoy, di magaling. Ang mga pahayag na ito, kahit pa nilinaw na ng isa pang kapatid ng Pangulo na hindi pagsuporta kay Vice President Jejomar Binay sa 2016 presidential elections, nagamit pa rin at sinususugan ng tiyuhin ng Pangulo na si dating Senador Boots Aquino, kapatid ng amang si dating Senador Ninoy. Balita ko yung mga sisters para sa'yo. Sabi ko, correction, pati yung mga uncles. Uncle Piping, Uncle Paul, Uncle Boots. Ngayon, sinigundahan naman ang pagsuporta kay Binay ni Peping Cojuangco, tiyuhin ng Pangulo, kapatid ng inang si dating Pangulong Cory Aquino. Una ako we belong to the same party. At the same time, si Vice President Binay at ako, magkasama na kami since 1978 nung laban pa, na-forma kami laban. So I have to be strict with Binay. Pero aminado si Cojuangco, walang epekto ito sa pamimili ng Pangulo kung sino ang susuportahang presidential candidate sa 2016. I don't think so. Nakikita ko sa barakat ng presidente, walang pinakikinggan sa mga kamag-anak. Ganito rin ang pananaw ng political analyst na si Prospero de Vera. The president thinks very differently and will use a different set of criteria when he endorses a presidential candidate in 2016. Napatunayan na rin daw ng mga kamag-anak ng Pangulo na may kanya-kanya silang desisyon pagdating sa politika. Makakatulong ba kay Binay ang pahayag ng mga kaanak ng Pangulo? For PR or public relations purposes, there's an impact on the public because if this is followed by other known personalities endorsing the Vice President this early in the run-up to 2016, it can create a bandwagon effect. Pero ibang usapan daw kung makakadagdag ba ito sa boto para kay Binay. Bukod sa masyado pang maaga, wala raw talagang bit-bit na botante o grupo ang mga kaanak ng Pangulo, lalo't hindi naman sila lokal na opisyal sa ngayon. Maging ang palasyo, sinabing hindi mga kaanak, kundi mga boss ang pakikinggan ng Pangulo. Kaugnay niyan, sinagot na rin ng Malacanang ang mga pasaring ni Binay na wag sana makinig ang palasyo sa boses na gawa-gawa lang ng ilang merong pansariling interes. I really don't know why the allusion is against the people surrounding the president when the president himself has already openly stated his views on the Constitution and the president cannot be dictated on. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.